above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and crown the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Hallelujah. To measure what you're worth. Crucified, oh crucified, laid behind the stone. Oh, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified for the last time. Oh, crucified, laid behind the stone. Oh, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Hallelujah. You took the fall. Hallelujah. And thought of me. Hallelujah. Thought of me above all, like a rose, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Yes, Lord. Thank you, Jesus. And thought of me above all. Bigyan natin ng isang palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You thought of me, Lord Jesus. Oh God, oh God. O Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa oras na ito. Salamat sa pagtubos mo sa amin. Inako mo ang lahat, Panginoon, para sa aming mga kasalanan, upang kami, Panginoon, ay maging katuwiran mo, Panginoon. Oh God, Lord, patawarin mo ang bawat isa. Meron man kaming pagkukulang at pagkakasala, Panginoon, bago kami pumunta rito. Kanina, nakagawa man kami ng anuman bagay na hindi naging ayon sa iyo. Patawad mo po sa bawat isa sa amin. Hayaan mo kami, Panginoon, ay maging malinis, maging karapat-dapat, banal sa pagpupuri at pananambahan sa iyo. Samahan mo kami sa aming pagpupuri. Ihanda mo aming mga puso nawa sa pakikinig ng iyong salita. Bless your people, Father, once again. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Awitin natin ang masayang awit. Praise the Lord. When I reach, awit tayong lahat na may sigla at buong kagalakan sa ating puso. Praise the Lord. Papalakpak tayong lahat bilang pagpapakita ng ating pagpupuri sa ating Panginoon. And on the top of Mount Zion is the city, and the earth with glory that fill. I shall look on its beauty in the morning, when I reach that city on the hill. On that city, on Mount Zion, though a pilgrim, yet I love this dream. I'm not living through the ages, when I reach that city on the hill. I'm invited to come home to that city,
city. For the word says whosoever will. And I'll find a mansion for me waiting when I reach the city on that hill. On that city, on Mount Zion, though a pilgrim, yet I love this chill. I'm not living through the ages, and when I reach that city on that hill, that will never molest me in that city. Amen. Never leave me lying cold and chill. Hindi na tayo abutin ng kamatayan doon. I'll enter to live up there forever when I reach that city on that hill. Next verse. So I'll stay and calls me, trying daily to perform His will. Then He'll say unto me, well done up yonder, when I reach that city on that hill. Everybody now, yes, on that city, on Mount Zion, though a pilgrim, yet I love this chill. I'm not living through the ages when I reach that city on, for the last time, oh that city on Mount Zion, though a pilgrim, yet I love this chill. And I'm not living through the ages when I reach that city on that hill. When I reach that city, when I reach that city on that hill. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. My Redeemer lives. Give A, please. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch the falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. And all creation testifies that this life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak. In the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring me victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. That all creation testifies that this life within me cries. I know my Redeemer lives, and He lives to take away my shame. Hallelujah. And He lives, forever I'll proclaim.
forgiveness of my sins was the precious life He gave, and now He's alive, and there's an empty grave. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. Everybody now, let all creation testify that this life within me cries. I know my Redeemer lives. Well, I know, hallelujah. Well, I know, hallelujah, my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testify that this life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi patay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at may kontrol ng lahat ng bagay. Siya'y nanatiling buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Mahapon tayong lahat. Hallelujah. At nais ko pong tumawag ng handog na awit ngayon dahil wala nagpasa sa akin. Praise the Lord. Meron po ba? Praise the Lord. Gayon, kung wala, ay ating babatiin ang ating mga bisita sa umagang ito. Kung sa hapong ito, kung meron po. Okay. So, kung meron man ay hindi na ilista, marahil ay kayo binabati natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. At pagpalain kayo ng ating Panginoon. Dadako tayo sa announcement. Ilang mga paalala, mga kapatid, ay ngayong mga panghapon ngayon ay sa pagdating ng first Sunday ng October ay lahat ay magiging pang-umaga na. So, ang panghapon ngayon ay ang Spirit Group 1 and 5 group, family grouping. So, October, first Sunday, ang lahat ng panghapon ngayon ay magiging pag-umaga na po. Sana po, malinaw yan. At marahil isang linggo na lang ang lilipas at magiging pang-umaga na. Pang-umaga na sa loob ng 3 buwan. Okay. So, meeting po ng Ladies Department officers after the service regarding group profit remittance. September 27 po yan sa susunod na linggo. Paalala po para sa mga ladies. Okay? At October 13, unang Martes ng buwan, sa ganap na alas 8:30 ng gabi, ay second Tuesday, no? Yung 13. Men's Overnight Fellowship, topic po niya ng mga kalalakihan ay, what does the Bible say about involvement of Christians in politics? Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Praise the Lord. Paalala po yan sa lahat ng mga kalalakihan, mga tatay at mga kalalakihang young people. Okay. So sa October 25 naman, dahil yan ay general meeting ng mga elders patungkol sa church anniversary and camp meeting, sa araw din yan ay general service din. Yun ang kailangan nating idagdag, no? General meeting yan sa hapon, kaya sa umaga ay, pang-umaga at panghapon ay magsasama po sa umaga. October 25 po yan. Paalala po yan, okay? Sige. Ayan din pong meeting natin para sa mga magli-leave sa trabaho o paghahanda, December 23 to 26. Alam na po natin yan sa Emmaus Bible Camp. At maganda po mga kapatid, ay ngayon pa lang ay mag-unti-unti na tayo ng pagbabayad or paghulog sa ating mga group leaders para po ay hindi tayo mahirapan pagdating po ng December. Alam natin sa December, meron naman tayong mga gastusin marahil at meron tayong ambagan para sa anniversary at meron tayong darating na camp meeting. Mas maganda ngayon, kung makakapagbigay kayo ng mga paunti-unti, ay wala na kayong intindihin dyan. Malaking bagay po yan mga kapatid. Okay? Isang paalala lang po yan. Praise the Lord.
Okay. So, ngayon naman, kung prayer request meron? Okay, sige. Pakisama po sa panalangin Sister Grace Florese de Guzman na maging normal ang kanyang panganak ngayon at huwag na po siyang masies. Only believe all things are possible. To God be the glory. Florese family. Kanina po ay sinama sa prayer request ay nagli-labor na siya ngayon. Kanina yon. So, marahil ngayon, nagli-labor na rin siya pa rin, no? Sama natin sa panalangin, no? Siguro, hilingan natin si Brother Juanito ang magpe-pray para sa offering at para sa mga may birthday celebrants, ayun, and sa prayer request na ito. Pero bago yan, ay babati muna natin ang mga nagdidiwang ng karawan. Alam ko, marami to. Okay? Sige, music. So, madami-dami to kasi marami birthday ngayon. At ipagpe-pray natin din itong mga ito. Alalahanin natin, syempre, Sister Grace, na naway hindi siya masies. I will bless my righteous one and shield them with my favor. Psalms 5 verse 12. Okay, next. So, belated happy birthday no September 13, Brother Aaron Garcia. God bless you, Brother Aaron. Okay. Monday, September 21, si Irene Acebo. God bless you, Irene. Brother Joshua Villanueva, no, sa September 21. God bless you, Brother Joshua. Okay, next. September 22, John Dave Garcia. Ayan, happy birthday. God bless you. At si Brother Jericho Mariano sa September 22 naman po, Tuesday. God bless you, Brother Jericho. Next. Sa Tuesday pa rin, September 22, Elizabeth Bobos. God bless you. September 22 pa rin, Brother Erwin Sanyo. God bless you. September 22 pa rin, Vince Benedict Pabro. Bless you, Baby Vince. Next. Okay na yan? Mukhang naghang. Praise the Lord. Yan, ganyan na lang. Yan, pakibaba mo na lang. Yan. So, doon na tayo kay Brother Erwin. Iyon. So, Sister Zoe Rose Florese, September 23 naman. Okay. Yan. God bless you, Sister Zoe. Sunod, Sister Lily Vallo, sa September 23 pa rin. Happy birthday, Sister Lily. Okay. Next. Ayan. So, September 23, Sister Arlene De Luna. Happy birthday, Sister Arlene. Sa Wednesday po yan. At sa September 24 naman, Sister Lorna Gerlan sa malayong lugar ng Canada. Sister Lorna, happy birthday. Brother Joshua Gerlan din sa September 24 sa malayong lugar din ng Canada. Alan Jane Arceo, September 24 pa rin po. God bless you. At Sister Monica Apostol, September 24 pa rin. Napangarami talaga nila, nagsiksikan sa araw. Okay, si Sister Josie Binwag, September 24 pa rin. God bless you, happy birthday. Okay, Sister Fatima naman, September 26, Saturday. God bless you, Fatima. At si Brother Jerome, siyempre, September 26, Saturday. God bless you, Brother Jerome. Okay? Okay, happy birthday from your family, Elect Bride Assembly. God bless you. Tawagan ko po si Brother Juanito. Patayin po tayong lahat para po ipanalangin natin mga birthday celebrator na to, Sister Grace, at ang ating offering ngayong gabing ito. Salamat sa Panginoon. God bless you. Tayo po yung manalangin. Pagdakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, kami po dumudulog sa iyo. Pampasalamatan ka sa lahat ng mga kabutihan patuloy mong pinakakalob sa bawat isa amin. Kaya sa hapong ito, dinudulog namin sa iyo ang mga prayer request na mga anak sa kasalukuyan ngayon at ganoon din naman sa mga nagdaraos ng mga kaarawan. Iba yung pagpapala, ang pagkalob mo sa kanila sa panibagong taon na ito sapagkat minsan lang sa isang taon sumapit ang kaarawan na yan. Kaya dinadalangin namin sa iyo na pakapuspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu.
Ganon din naman sa hapon ito, dinadalahan din namin sa iyo ang mga magkakaloob, ang offering, ang tithes and offering. Nawa, Panginoon, ay pag-ibayuhin mo ang kasiglahan ng bawat isa ng mga kapatid ko na nagsisipagtrabaho at upang sa gayon ay pagpalain mo at makapag-abuloy o makapagbigay sa gawain ito. Kaya kami po labis na nagpapasalamat at nagbabalik ng papuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Bless you. Habang nagbibigay tayo, laging sama-sama. Napakaligaya. D. Yes, napakaligaya at kahanga-hanga sa aming pagmamasid. ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Yan nga ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa pina. At napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Inipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Upang magkasama-sama. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nagalak ba kayo mga kapatid sa hapong ito na tayo nandito muli upang duminig ng salita ng Panginoon? Pwede ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak ating Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Kaninang umaga po ay napakaganda po ng naging gawain. Nawa, dalangin natin ay makakuha tayo ng higit na pagpapala sa ating Panginoon. Awitin natin yung surely the presence of the Lord is in this place. Tatayo tayong lahat mga kapatid. And let's prepare our hearts sa pagtanggap ng binhi ng Panginoon na mula sa Kanya. Yes, surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can feel the brush of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. From our hearts now, everybody now, surely the presence, say, surely, bless you. Of the Lord is in this place. I can feel. Just raise your hands, worship Him. And His grace. I can hear the brush of angels' wings. I see glory on His face. Thank you, Father. Surely the presence of the Lord is in this. Just one more time now, just sing it. Hallelujah from our hearts, hallelujah. Oh, surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power. Thank you, Lord, for your presence. Glory, 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 glory. Oh, I can hear the brush of angels' wings. I see glory on each face. Oh, surely
The presence of the Lord is in this place. Hallelujah. Sambahin natin siya. Pinupuri ka namin, aming Ama. Salamat po na hindi mo kami iniiwan ng iyong presensya. Salamat sa Lord kabanalan na nadarama namin sa lugar na ito ngayon, Ama. Lord, kaya buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa aming pagkilala sa kadakilaan ng presensyang ito, Ama. Lord, linisin mo kami, pagindapatin mo kami. Na bumanggit ng iyong banal na pangalan na magtaas ng aming kamay sa banal mong presensyang ito, Ama. Ano mang mali sa aming isip, ano mang nagawa namin hindi nakalugod sa iyo. Oh God, kung napighati namin ang iyong presensya sa anumang paraan, pagpatawad mo po, Panginoon. Niling namin na sakupin mo ng lubusan ng bawat isa sa amin ng panahong ito ngayon na aming ginugugol para ikaw ay sambahin, ikaw ay kausapin at makinig ng iyong salita. Hayaan mong tunay na maging sagrado at maging mabunga, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung gaano karami ang daladalang pangangailangan ng iyong mga anak. I pray, dear God, huwag mong, Lord, lampasan ang alinman sa mga ito as we come, Lord, sincerely, Lord, and in faith. Kung may pagkukulang sa pananampalataya, dagdagan mo po ang aming pananampalataya habang kami nakikinig sa iyong salita. Salamat po. Pinagkakatiwala namin ang gawain sa iyong kamay para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Habang nakatayo tayo, gusto ko lang paalala sa mga leaders ng grouping na sana ma-submit nyo na kaagad. Kung inyong naalala, hiling ko sana this Sunday ay maibigay yung listahan ng ating mga miyembro ng grupo para ma-organize natin ulit at makapag-renew tayo ng ating pledges sa darating na Oktubre. Okay? Kasi gagamitin natin yung family grouping natin sa darating na anniversary natin sa first Sunday ng December. So, paalala sa mga leaders, pakibigay ng listahan, printed form, at saka kung pwede ilagay nyo sa USB, soft copy, bibigay natin dun sa Cyber Audio Department para po ma-file nila doon sa taas at susubukan namin i-organize ang ating family grouping na mas maigi kaysa dati. Okay? God bless you. Basahin natin ating banal na kasulatan dito sa Exodus chapter 33, simula sa verse 1 hanggang 3. Exodus 33, 1-3. Sabi ng kasulatan, at sinalita ng Panginoon kay Moises, yumaon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto, na patungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na aking sinasabi, sa iyong binhi ay aking ibibigay. At aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo at aking palalayasin ang Kananeo at ang Amoreo at ang Hiteo at ang Ferizeo, ang Hiveo at ang Jebuseo. Verse 3, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sapagkat hindi ako sasampa sa gitna mo sapagkat ikaw ay bayang may matigas na ulo, baka ikaw ay aking lupulin sa daan. Basahin din natin sa English bago tayo magsiupo. Sabi dito, and the Lord said unto Moses, depart and go up hence, thou and the people which thou hast brought out of the land of Egypt, unto the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, unto thy seed will I give it. I will send an angel before thee, and will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Verse 3, unto a land flowing with milk and honey, for I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee
in the way. Nawa ang Diyos na magpala sa kanyang mga salita. Mari tayong magsipo ngayon. Nagpapatuloy tayo sa pagtalakay sa buhay ni Moises. At ito ay pang-12 bahagi na ng ating pagtalakay. Papamagatan natin ito ngayon ng not an angel, but His presence. Not an angel, but His presence. Bakit ko nasabi itong mga katagang ito bilang titulo ng ating mensahe sa gabing ito? Kasi sa verse 2, kung makikita nyo, sabi ng ating Panginoon, I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite and the Amorite, so on and so forth. At ang sabi niyo sa verse 3, dun sa pangalawang bahagi, sabi, for I will not go up in the midst of thee. In other words, ang sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel ay, imbis na ako pa ang sumama sa inyo, magsusugo na lang ako ng isang anghel para siyang manguna sa inyo sa inyong paghayo upang pumunta sa lupang pangako na aking pinangako sa inyo. Kaysa ito ay pagkatapos ng pangyayari na ating tinalakay nung nakaraan na muntik na silang lipulin ng Panginoon ng lubusan sa ibabaw ng lupa kung hindi namagitan si Moises. You see, ang Espiritu ni Kristo ay kumilos kay Moises at sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ay humupa ang galit ni Lord at naligtas ang buong bayan sa pagkakalipol sa ibabaw ng lupa. Pero makikita nyo dito sa tagpong ito na bagamat napatawad o sabihin natin humupa yung galit ni Lord dahil sa kasalanan nilang ginawa. Alam natin kung ano yun, pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng isang Diyos sa anyo ng gintong baka. Bagamat napahupa ni Moises ang galit ni Lord, yung kasalanan nila ay nagbunga pa rin ng isang mahirap na sitwasyon para sa kanila. Kumbaga, may consequences pa rin. Bagamat napatawad, bagamat napalampas ni Lord yung kasalanan, pero merong resulta yung kanilang kasalanan ginawa. Ano yun? Ito nga, nakita natin na ang presensya ng Diyos ay kanya nang winidhold o hiniwalay sa bayan. Imbis na siya mismo, katulad ng dati niyang ginagawa, siya mismo yung bumaba doon sa bundok ng Sinai, di ba? Para ibigay yung mga kautusan. Siya mismo yung bumaba para utusan si Moises na palayain ang Israel sa anyo ng pillar of fire. Siya mismo yung gumawa ng mga himala. Kanang kamay niya ang ginamit para sila ay makalaya ng lubusan sa pagkakaalipin. Ang presensya niya mismo ang nanguna sa kanila. Pero dahil dun sa ginawa nilang kasalanan, amen, narito ang sabi ng Panginoon, hindi na ako ang sasama sa inyo. Hindi ko na kayo sasamahan. Mawawala na ang aking presensya sa inyong kalagitnaan, bagkus magsusugo na lang ako ng isang anghel. Small letter A, angel. Ibig sabihin, isang created angel. Kasi merong angel na hindi created, and that's God Himself. Diba? Merong, mapapansin niyo yan doon sa sinundang kabanata na merong sinasabing my angel at capital A. Yun po ay tumutukoy sa revealing angel ng ating Panginoon, ni Jehovah. Walang iba kundi si Kristo mismo sa anyo ng theophany. Yun po ay hindi created angel, yun ay nanggaling sa great eternal spirit na lumabas bilang logos. Yun po yung angel of the Lord. Pero yung an angel, small letter A, ay isang nilalang lang ng Panginoon. Maaring pumatungkol sa tao na mensahero, dahil ibig sabihin ng angel. O kaya isang makalangit na nilalang, amen, na inutusan ni Lord para gumawa ng isang gampanin sa isang particular na panahon. So sabi ni Jehovah sa kanila, dahil matigas ang ulo ng bayang yan, baka gawin na naman nila yung kanilang kasalanan na hindi na ako makapagtimpi at maituloy ko yung binala ko dati na kung di ka lang namagita na isagawa ko na. Ano yun? Ang lipulin silang lahat. So sabi niya, para hindi sila mailagay sa ganung peligro, isang anghel na lang ang isusugo ko sa inyo. Alisin ko ang aking presensya. At dito, makikita niyo na si Moises ay muling mamamagitan para sa bayan ng Diyos. Ayaw niya
na ang presensya ng Panginoon ay mawalay sa bayan ng Diyos. Alam niya ang halaga ng presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya makikita niyo na muli magkikick in yung Spirit ni Christ para mamagitan para sa bayan ng Diyos. So doon ko nakuha yung title ng ating mensahe ngayong gabi, di ba? Hindi isang anghel ang kailangan namin. Yung sinasabi ni Moises, kailangan namin ng iyong presensya. Hindi isang anghel, Lord, kundi ang presensya mo mismo ang kailangan namin. Dahil, ikita nyo dito, nung sabihin ito ng ating Panginoon, si Moises ay nalito, siya ay, kumbaga, nagulumihana, natigatig siya, ano nang gagawin ko? Parang, hindi ko yata kayang humayo nang wala ang presensya ng Diyos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ang presensya ng Diyos. Amen. Kung yung nandiyan na yung presensya niya, ay naging mahirap sa akin Di ba? Lalo pa kaya kung isang anghel lang na magre-represent sa kanya, an angel of lesser power, a lesser angel, baka hindi ko kayanin. Di ba? Kailangan ko ng presensya ng Diyos mismo. At kailangan ng bayan para sila ay makarating sa promised land. So, dumating sa punto na ang gusto sabihin ni Moises kay Lord ay, kung hindi mo kami sasamahan, di bali na lang mamatay kami dito sa ilang. Kung hindi mo ako sasamahan, Lord, mamamatay na lang ako dito mas maigi pa. Dahil aanihin namin ang promised land kung wala naman ang iyong presensya. Hallelujah! Blessed be the name. Sila ay bayan pa rin ng Diyos. Diba? Ang Israel ay bayang pinili, hindi magbabago yon. Sila ay magmamana pa rin ng isang lupang pangako, hindi magbabago yon. Yung mga hangganan nito ay hindi mababago, ang sukat nito hindi mababago, ang pagdaloy ng pulot at ng gatas ay hindi mawawala. Pero alhin mo lahat ng yon kung ang presensya ng Diyos ay mawawala na sa kanilang kalagitnaan. Hallelujah! Anhin mo ang iglesyang maganda nang wala ang Espiritu Santo. Anin mo ang magandang gusali. Anin mo ang magandang mga instrumento. Kay Amen. Anin mo ang mga equipment na maaaring ibigay ni Lord sa iyo kahit na pinakamamahal yan kung wala naman ang presensya ni Lord. Anin mo ang mga mahuhusay na preacher. Hallelujah! Anin mo ang magandang mensahe kung pakinggan kung ang presensya naman ng Panginoon ay hindi kumikilos sa ating kalagitnaan at bumabago ng buhay ng tao at nagtutuwid ng mga kasalanan at nangunguna sa ating paglalakbay. Anin mo ano mang maaari mong makamit kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! So you see, may kaibahan yung presensya sa blessing ng ating Panginoon. His presence is different from His blessings. Napagkakamalian ng maraming tao yan, pagka sila'y pinagpapala, akala nila, kasama nila ang Panginoon. Not necessarily. Sabi niya, hindi mo pwedeng gawing sukatan. Sabi ni Brother Branham, yung material prosperity ng pagsama ni Lord sa iyo. Abay, kung yun ang sukatan, di nasa kalagitnaan siya ng Romano Katoliko. Ay siya ang pinakamayaman na iglesia. Kasi babaw ng lupa. You see? At siya ay kasama ng mga gambling lords, mga politiko na kurapat lahat, na nagkakamal ng maraming salapi dahil sila ay mayaman at prosperous sila materially. So hindi yung blessing ang sukatan ng kanyang presensya. Iba yung blessing dun sa kanyang presensya. Ang blessing ay pwedeng mapasa lahat ng uri ng tao. Diba? Ang sabi nga sa Biblia, ang ulan niya ay pinapalakpak niya kapwa sa mabuti at masama. Ang sikat ng araw ay pinatatama niya sa kapwa matuwid at hindi matuwid. Alright? Pero ang kanyang presensya, hallelujah, ay kanya lamang ibinibigay sa kanyang piniling mga anak. Sa kanyang piniling iglesia or iglesia. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Hindi ito, praise God, pinipilit. Hindi mo pwedeng, tawag dito, ipakiusap na sana ibigay mo sa amin ang presensya. Pag hindi ka pinili ni Lord, hindi ka sasamahan ng presensya ng Panginoon. Ang presensya niya, ang personal identification niya ay nandoon lamang sa bayang pinili niya. Bakit? Kasi sila ay bahagi nito before the foundation of the world.
Nalala niyo, sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa iyong panalangin, Panginoon, lulatiin mo sila ng kalulatian na taglay ko na bago pa itatag ang sanglibutan. At ang kalulatian ito, amen, ay siya rin kalulatian na bahagi nila bago pa itatag ang sanglibutan. What's that? Hallelujah. Meron lang nakatalaga na talagang samahan ng presensya ng Diyos. So ang mga himala, ang mga kababalagan, yan ay maaaring ituring na blessing ni Lord. You see, kahit anong iglesia, may healing. May mga blessing. Can you say amen? Yung mga iglesia na turuan sa pagbibigay at pagiging tapat sa ikapu at pagtulong sa iglesia, pinagpapala sila ni Lord. Dahil doon sa ginagawa nila pagsunod sa salita ni Lord, di ba? Pinapatunayan ni Lord ang kanyang salita sa kanila. Binabalik ito ng liglig, siksik at umaapaw. Bakit? Yun ay salita niya. Yun ay blessing. But that doesn't necessarily mean na ang kanyang personal presence ay nandoon sa iglesia ngayon. Kasi ang presence ni Lord ay isang kamanghamanghang presensya. Isang banal na presensya. Ang presensya ni Lord ay hindi kaya nating matagalan na nandyan sa ating harapan kung tutusin. Dahil, alala nyo, lahat ng mga pumapasok sa presensya ni Lord ay nanginginig sa takot at tawag dito na nahihimatay dahil sa sobrang kalalatian ng kanyang presensya. Ibig sabihin, ito isang bagay na banal, sagrado, amen, nariyan siya, meron kung anong nagpapanatili sa ating may takot, may tawag dito paninindigan para sa salita ng Diyos. Hindi natin magawang gawin kung anong salungat sa kanyang salita dahil nandyan ang kanyang banal na presensya. Amen. So malaki ang kaibahan nun. Sa 33 verse 13, tuloy natin ang pagbasa. Narito, mamamanhik muli si Moises, sabi niya sa verse 13, Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. So ano to? Binabalik niya kay Lord ang kanyang sariling mga salita. Hindi ba ikaw ang may sabi na ang bayang ito ay bayan mo? Hindi ba nakasumpong na nga kami ng biyaya? Kung talaga nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay pakita mo sa akin ang daan mo. Pakita mo sa akin ang kalooban mo. Pakita mo sa akin kung anong dapat kong gawin, in other words, para makamit namin ng sagana ang iyong biyaya at hindi mo alisin ang iyong presensya. Yan ang sinasabi dito ni Moises sa ating Panginoon. So you see, kasi nga, naintindihan niya ang ibig sabihin ng pagkanawalang presensya ni Lord at pinalitan ng created angel, ay magiging mahirap para sa kanya. Hindi lubusan na maintindihan nung anghel na yon ang kanilang sitwasyon, katulad ng pagkakaunawa ng Diyos mismo sa kanilang sitwasyon. Intindihan nyo? Hallelujah. Iba yun, ang Diyos mismo ang kasama nila na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At kanilang pwedeng sabihan ng kanilang mga takot at alalahanin. Hindi kayang gawin ito ng isang created angel lamang. In other words, a created angel is less than the uncreated angel. Pwede natin applyan sa ating sarili. Alam niyo ba, ayon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1, ito ang sabi ng Scripture, 2 Corinthians 5, verse 1, For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. May sinasabi dito ang kasulatan na tayo daw ng mga believers, kung sakaling ang ating katawang ito na tinulad sa isang tolda, tabernakulo, na gawa ng tao, kay Amen? Hallelujah, pansamantala, ay magiba,
merong isang naghihintay sa atin, isang gusali ng Diyos, isang bahay na hindi gawa ng kamay. Ibig sabihin, uncreated. Amen. Meron tayong bahagi sa ating kalooban o merong naghihintay na gusali sa atin, isang katawan na hindi nilikha. Wasak, bahagi ng theophany na hindi nilikha, kundi nanggaling sa walang hanggan. Hallelujah! Di ba kayo nagpapasalamat? Amen na lingid sa ating kalaman dati nung hindi pa natin narinig ang mensahe. Amen, meron pala tayong uncreated angel, hindi gawa ng tao, kundi walang hanggan. Bahagi ng great eternal logos of God. Bahagi ng essence ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung sakaling mawala man ang ating katawang ito, ang kaluluwa natin ay lilipat doon sa mas dakilang sisidlan, mas dakilang lalagyan, mas dakilang anghel. Hallelujah! Yun ang anghel ng bawat isa sa inyo. Yun ang anghel na gumabay sa inyo simula ng bata pa lang kayo. Yun ang anghel na nag-akay sa inyo sa katotohanan ito. Ano yun? Ang mga pinili lamang ang merong anghel na hindi nilikha ng kamay. Bahagi ng Diyos bago pa itatagad sa libutan. Blessed be the name of the Lord. Hindi ko nasabi ang kanina umaga. Praise the Lord. So sabi niya, Lord, i-consider mo na itong bayan ito ay bayan mo. Ang bansang ito ay bayan mo. Sa verse 14, and he said, katapos ng mamagitan, itong si Moises, ang sabi ni Jehovah, sabi ng Panginoon, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Ano yun? Once again, para bang nabago ang isip ni Lord sa pamamagitan ng pamamagitan ng isang tao sa persona ng ating Panginoon, sa persona ni Moises. Bakit? Kasi ulit, sabi ng ating propeta, ang Espiritu ni Kristo ay na kay Moises. Hallelujah! Pinapakita ang hiwaga ng pagdating ni Kristo bilang tagapamagitan natin, bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Na tatayo sa pagitan natin at sa kanang Diyos. That's Christ's Spirit in Moses. Hallelujah! So, katapos siya mamagitan, sabi ng Panginoon, sige, pasasamahin ko na nga yung presensya ko sa inyo. Sa iyo, una, sabi niya, and I will give thee rest. Amen. Mapanatag ka na dahil ang presensya ko ay sasama na. Hindi na isang anghel, kundi ang presensya ko mismo ay pasasamahin ko sa iyo. Hallelujah. Exodus 30, punta tayo sa verse 5. Patuloy ang mamamanhik ni Moises. Sabi niya, for the Lord had said unto Moses, say unto the children of Israel, ye are stiff-necked people. I will come up into the midst of thee in a moment and consume thee. Therefore now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee. Sabi ng Panginoon, alisin niyo yung mga ginamit niyong damit sa pagsamba doon sa Diyos na ginawa niyo. Ornaments, mga palamuti. Diba? Doon pa lang pala, sa panahong yun, meron na silang mga damit na ginagamit sa mga pagsamba, sa mga okasyon. Diba? Merong damit pang simba, kumbaga. May damit pang trabaho, may damit pang bahay. At merong damit na angkop sa okasyon. At sabi dito ng ating Panginoon, o sabihin mo dyan sa bayan na yan, hubarin nila yung kanilang mga palamuti. Amen? At titignan ko kung ano ang dapat kong gawin sa kanila. So you see, ito na naman, tignan natin na, oo, napatawad sila, pero ito ang resulta. Remember now, maliban dito, bago pa itong pangyayari ito, naalala nyo, nagkaroon ng paghihiwalay, at ang sabi ni Moises, lahat ng kampi sa Diyos ay pumunta sa akin. Tapos ilan ang namatay? I believe it was 3,000. Diba? So, napatawad sila, hindi nangyari yung nalipol silang lahat, pero may consequence yung ginawa nila. Diba? At hindi lang yun. Pagkatapos nito, amen, ay nagpadala si Lord ng salot at napakarami pang ibang namatay. Hindi nga sila namatay lahat, pero meron pa rin nasaktan, meron pa rin namatay, may consequence pa rin.
Hallelujah. At ito pa nga yung pinakamatinding consequence na parang hiniwalay na ng Diyos ang kanyang presensya sa kanila. So sabi niya, sige, paalis mo, pabago mo ang kanilang pananamit. Baka sakaling magbago ang isip ko. Sabihin mo sa mga kababaihan, magbago na sila ng pananamit. Huwag sila magdadamit ng damit na nauukol sa lalaki, kumbaga sa ating panahon. Baguhin nila ang kanilang pag-aayos ng kanilang sarili, ng paggagayak. Amen. Kundi, sabi, huwag nilang gayahin ang mga taga-sanglibutan, mga di mananampalataya na nagtitirintas sila ng makamundong paraan ng pagtitirintas ng buhok at nagpapalamuti ng mga ginto at pilak. Amen. Dapat ay, imbis na ganyan, ay kanilang gayakan ang kanilang sarili tulad ng mga babae nung araw, ng mga banal na babae na may takot sa Diyos at may espiritong tahimik, amen, at naglilingkod sa Panginoon at nagpapasakop sa kanilang mga asawa. Yan ang tamang kagayakan. Hindi mga hiyas, hindi magandang damit, kundi espiritong tahimik at mapagpasakop. Hallelujah. Baka magbago ang isip ko, ang sabi ng ating Panginoon. And the children of Israel stripped themselves of their ornaments by the Mount Horeb. Verse 7, and Moses took the tabernacle and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. Itong tabernacle na tinasabi dito ni Moses, ay yun yung kanyang maliit na tolda na ginawa niyang parang opisina niya. Kung saan kanyang inaayos ang mga problema na idinudulog sa kanya. Kinakausap niya ang mga tao doon sa loob ng tabernakulong yun. Makikita nyo na ito ay pinaalis ni Lord, tinanggal ni Lord sa gitna ng kampamento. Dating nandun sa kampamento nila. Pero inalis ni Lord at pinalagay, pinatayo sa labas ng kampamento. Ano yun? It's a symbolism. Nagpapakita habang nandun yung tabernakulong yun, ay pinapakita ng Diyos na wala na sa kalagitnaan nyo ang aking presensya. Ang aking kalalatian ay umalis na sa inyong kalagitnaan. Ano yan? Ikabod. Ikabod. My glory has departed from your presence, from your midst. Hallelujah. At ito'y nilagay na sa labas. At ang sabi ni Moises, ito'y tinawag na tabernakulo ng congregation. Amen? Somehow, alam ni Moses na kanyang mahihipo ang puso ni Lord, magagawa niyang palambutin muli ang puso ni Lord, at siya'y ang kanyang kahilingan na ipagkakaloob sa kanya. Kaya isa sa mga araw na ito ay magiging tabernakulo ng congregation. Hallelujah! Ang lugar na yon. In other words, amen, hindi lang magiging tabernakulo ni Moses, kundi pangkalahatan. Dahil yun ang gustong mangyari ni Moises. Hindi siya kontento doon sinabi ni Lord kanina. Doon sa binasa natin na, okay, sige, dahil sa na ikaw ay namagitan, susugo ko na ang aking presensya at sasamahan na kita at sabi, bibigyan kita ng kapahingahan. Walang sinasabi tungkol sa Israel, kundi kay Moises lamang nangusap ang ating Panginoon. Hallelujah. Pero ang sabi ni Moises, hindi po pwede yun, Lord. Hindi pwedeng ako lang. Paano ang bayan? Paano ang bayan? Kaya patuloy siyang namanhik. Verse 8, and it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up and stood every man at his tent door and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. And it came to pass, verse 9, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. Right? So, nagbangon si Moses para pumunta doon sa tabernakulo, lahat ng tao ay tumayo doon sa kanilang tolda, sa pintuan ng kanilang mga tolda, at sinundan ng tingin si Moses sa kanyang pagpasok doon sa tabernakulo. Kita niyo yung eksena, ang tabernakulo ni Moses ay hiniwalay na, at nang pumunta si Moses doon, tumingin silang lahat sa pagpunta ni Moses, at nang dumating si Moses doon sa tabernakulo, ang sabi, ang pillar of fire, ang pillar of cloud ay tumayo doon sa pintuan ng tabernakulo ni Moses. Hindi sa pintuan ng kanino mang pamilya at sa kampamento, kundi doon sa labas ng kampamento, sa tabernakulo ni Moises. Para sabihin sa kanila, kita nyo, wala na dyan ang aking presensya. Dahil sa katigasan ng inyong ulo, dahil sa hindi nyo pananampalataya, dahil sa paulit-ulit na pagsalangsang nyo sa aking salita, I will stay with my prophet. Hallelujah! At
at least nakikita pa rin nila yung pillar of fire, pillar of cloud. Amen? Bagamat wala na sa kalagitnaan, nandun lang sa bandaron. At least it was that close to them. At yung pillar of fire, amen, ay in-identify ang kanyang sarili sa messenger of the hour. Praise the Lord. Parang sinasabi ng Diyos, ito ba ang inyong nilalabanan? Ito ba ang inyong sinisira? Ito ba ang inyong pinag-uusapan? Because remember, ang sabi, all the people, ibig sabihin lahat ito ng mga tao, kasama din yung mga nagbubulong-bulungan laban kay Moises. Kasama yung mga nagrebelde laban sa kanya. Kasama yung may, nag-undermine sa kanyang ministry. Pero nung makita nila, amen, ang Diyos ay galit na sa kanila at inalis na yung presensya, amen, at si Moises ay namamagitan pa rin sa kanila na natauhan sila at na-realize nila kundi dahil dyan sa taong yan, tapos na tayong lahat. Kaya sinundan nila ng tingin si Moises at nakita nila pinagtibay ni Lord, amen, na ako ay kasama ng aking mensahero. Siya ba na magsasalita laban sa aking propeta? Sino man kumalaban sa kanya, yun ang sinasabi ni Lord, ako ang kinakalaban. Kung naintindihan lang ng mga nagsasalita kayo laban kay Brother Branham, ang kanilang ginagawa, hindi nila gagawin yun. Dahil ang Diyos ay bumaba sa ating panahon para ipakita sa lahat that I am with my prophet. My personal presence, my personal identification is with Him. Hallelujah. At ano man gawin niyo sa kanila, sa kanya ay ginawa niyo sa akin. Pananagutan niyo yan sa akin. Amen. At yun mismo ang nangyari sa ating panahon. You see, it was a shadow. Ang pillar of fire ay umalis na sa kampamento ng Laodicea. Naalala niyo sa Revelation chapter 3, anong sabi? Behold, I stand at the door and knock. Amen. Sino man ang magbukas ng pinto, amen, ay, ako'y hahapon sa kanya, siya hahapon kasama ko. Amen. Ano ito? Hindi na siya nagnanasang bumalik sa iglesia dahil sinipa na siya palabas eh. Di ba? Umalis na ang kalalatian niya sa kampamento ng Laodicea. Hallelujah! Wala na siya dun sa mga kampo-kampo na ginawa ng iba't ibang tao. Siya ay nasa labas ng mga kampamento. Can you say amen? At kung merong gustong maghanap kay Lord individually, kailangan niya umalis sa kanyang kampamento at pumunta sa kinaroroonan ng pillar of fire. Hallelujah! Perfect! Hallelujah! Perfect! Ang eksena dito sa ating, amen, tinutunghayan na pangyayari. Hallelujah! At least, 1963, 1950 pa lang actually nung makuhanan ang pillar of fire sa ulunan ng propeta. Bumaba ang pillar of fire para i-identify kung saan naroon ang kanyang presensya. Ang aking presensya ay kasama ng taong ito. Bakit? Kasi ang Pentecostal Church, unti-unti nang sinisipa ang buhay ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya yun, lumabas na, amen, at pinakita sa kanila, kasama ng taong ito ang aking presensya. Wala na dyan, amen, sa mga denominasyon at sa mga grupo, sa mga kampo, ito ay nasa labas na. Kung gusto nyo pumunta sa kanya, kailangan lumabas kayo dyan. Blessed be the name of the Lord. At least, it was a sign that the presence was that close to the people. Diba? At least, amen, makikita nila yung pillar of cloud, yung litrato ni Brother Branham na pillar of fire, at yung pillar of cloud na malaki, at least napapaalalahanan sila, bumaba ang presensya ni Lord. Sinamahan si William Branham. Pero you know what? Hindi dapat tayo makontento sa ganun. Dahil umusad ng panahon. At kung paanong si Moises, nagawa niyang mamanhik kay Lord, na yung presensyang sumasama sa kanya, ay ibalik niya sa kampamento, ibalik niya sa bayan pinili. Can you say amen? Na wag lang siya ang samahan, kundi lahat ng mga mananampalataya. I believe, amen, dumating na yung panahong yun, na ang pillar of fire ay wala sa isang tao lamang ngayon, kundi ito ay bumalik sa kalagitnaan ng piniling bayan ng Diyos. Hallelujah!
Hindi sapat na meron tayong litrato ng pillar of fire at pillar of cloud na dala-dala natin sa ating pitaka o sa ating Bible at kung titignan natin ay parang religyoso ang ating pakiramdam. Dapat yung pillar of fire ay manahan sa ating puso, sa ating kaluluwa. Amen! Hindi lamang sa litrato, hindi lang alaala. Hindi, buhay na nananahan sa bawat individual na tumanggap ng lubusan sa mensahe na iniwan ng propeta sa ating panahon. And that's the very purpose of it. Amen? Ilabas tayo dun sa mga man-made camp. Pagkatapos ay gabayan tayo patungo doon sa, amen, pinagdalhan sa atin ng propeta saan? Sa salita ni Lord. Doon tayo ginubayan sa tunay na promise natin. Amen. At kapag tayo sumunod doon, pumunta roon, ano yun? Ang presensya ni Lord ay babalik sa atin. Hallelujah. Di natin kailangan ng isang anghel marunong, isang mensahero, isang magaling na preacher, o isang leader, amen, na merong political influence para makita natin nasa unahan at dahil doon ay maging panatag tayo dahil magaling ang ating leader. Ang kailangan natin ay ang presensya ng Panginoon. Purify itself. Not just an angel, sabi ni Moses. I want your presence in our midst. I want the presence back in the church. Hindi lang sa akin, Lord, nakapamanig ako sa'yo at napapayag kita. Imbis na anghel lang ang isusuko mo, ang presensya mo na, pero hindi lang sa akin, Lord, gusto ko buong iglesia makinabang sa iyong presensya. Hallelujah. At sabi sa verse 11, so verse 10, and all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door, and all the people rose up and worshipped, every man in his tent door. Ano ito? Yung dating sumasamba, hindi palang katagalan, gumawa ng Diyos-Diyosan at sinamba yung gintong baka. Ngayon, na-realize nila, amen, ito nga pala ang tunay na Diyos. So they worshipped the pillar of fire. They worshipped Jehovah. They did not worship Moses, but they worshipped Jehovah. Hallelujah. Every man, they worshipped Jehovah at ginalang nila si Moses. Bilang tanda ng kanilang pagsisisi at realization, nagbigay sila ng respect dun sa propeta. Nagsitayo silang lahat at sumambas sa Diyos. Sabi ko nga kanina umaga, pakita niyo sa akin ang paggalang niyo sa lingkod ni Lord. Sasabihin ko sa inyo, kung saan na kayo naroroon sa inyong relasyon sa ating Panginoon. Hindi yan nakukuha sa pagalingan ng memorya, amen, sa pagsasaulo ng mga talata sa mensahe at sa Biblia, o kaya ay pagdadamit ng pinakamahaba sa lahat at pakikipagpaliksahan sa pahabaan ng buhok. Kahit na maging mukhang believer kayo ng sobra-sobra, na kung sa tingin ay, amen, talagang kung kahatulang kayo sa tingin sa anyo, sabihin, talaga 100% believer yan. Pero pakita nyo sa akin ang paggalang nyo sa lingkod ni Lord. Ay marami akong nakita mga mahabang buhok, mahabang damit, na pagdating sa paggalang sa ministro, ay baksak po. Ang grade ay 30%. Ano yun? Nagpapakita yun ng kanyang tunay na espiritualidad. Wala yan sa husay, sa ulo ng mensahe. Amen, merong mga kilala akong babae, amen, na pag kinausap mo, parang mas magaling pa sa ministro kung mag-share ng message. Pero walang pinagpasakupang pastor. Walang ginalang ng ministro. Kung magsalita laban sa mga lingkod ni Lord, ganun-ganun na lamang. Mag-ingat kayo. Yaan ang nagpapakita ng tibay ng inyong relasyon. Kung saan na kayo naroroon, paano kayo gumagalang sa lingkod ng Panginoon. Kung pakialam kung ano yan, kung walang pinag-aralan yan, kung baguhan yan, kapag yan ay naipahid ni Lord, sinasamahan ni Lord, huwag kayong magsalita ng laban sa taong ngayon. Touch not my anointed and do my prophets no harm. Hallelujah. So verse 11, and the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. So you see, pinakita ni Lord kung gaano siya kalapit kay Moses sa buong bayan. Vinindicate niya ang kanyang propeta. Kita niyo ba? Sabi niya, wala akong kinakausap sa ganitong paraan.
Sabi niya, nangungusap ako sa taong ito ng mukhaan, ng bibig sa bibig. Naalala niyo sa Numbers, ang sabi niya, Numbers 12:6, binasa na natin yan dati hanggang verse 8. Sabi niya, kung merong mga propeta sa inyong kalagitnaan, ako ay magpapakilala sa kanya, maghahayag sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at mangungusap sa pamamagitan ng panaginip. Pero itong si Moises, hindi ganoon ang aking pakikipag-deal sa kanya. Siya na tapat sa buong sambayan ko, ang sabi niya. Sa kanya ay mangungusap ako ng bibig sa bibig. Mouth to mouth. Hallelujah. I will speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches. And the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Hallelujah. Ba't di kayo natatakot na mangusap sa ganitong klase ng tao na kinakausap ko ng mukhaan? Praise the Lord. Okay, 33:12. And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, patuloy ang kanilang usapan. See, ang sabi niya, thou sayest unto me, bring up these people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Sinasabi mo, Panginoon, na ako'y nakasumpong ng biyaya at ng pabor sa iyong paningin. At inutusan mo ako na dali ng bayang ito sa lupang pangako. Pero sabi mo, Lord, hindi mo na kami sasamahan ng iyong presensya, magsusugo ka na lang ng anghel. Lord, sabi mo, dalhin ko sila, pero sino, Panginoon? Anong pangalan? Sino yung papadala mo para gabayan ako upang gabayan ito mga taong ito papunta sa promised land? So verse 13. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Ito yung binasa natin kanina. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Yun na nga. Dahil sa pangungusap ni Moses na ganito, amen, ang Diyos muli ay hindi nakatanggi sa kanya. Hallelujah. So hindi tumigil si Moses hanggang hindi niya nakukuha ang assurance kay Lord na muli ay susugo niya ang kanyang presensya. Sa Isaiah 63 verse 9, ganito ang sabi ng scripture. Nung isulat ito na Isaiah, ganito ang pagkakasabi, para patunayan na nagtagumpay si Moses sa pamamagitan para sa bayan. Ang sabi ganito sa Isaiah 63 verse 9, in all their affliction, he was afflicted. Speaking about Jehovah, God. And the angel of his presence saved them. Hallelujah. Ano yun? Pinapakita ni Isaiah na yung balak ni Lord na sana na isang anghel na lamang, isang created angel, hindi na yung pinaka-presensya niya. Hindi na yung his angel ang isusugo niya. Amen. Ano, nabago. At sa kwento, sa record ni Isaiah, nung isulat niya yung scripture tungkol sa Israel, pinatunayan ni Isaiah na ang anghel ng presensya ng Diyos mismo ang nagligtas sa kanila. At nagtiis na kasama nila. In His love and in His pity, He redeemed them and He bare them and carried them all the days of old. Hallelujah. Dahil sa pamamagitan ng propeta na may Espiritu ni Kristo, hallelujah, ang Diyos ay nanatili sa kalagitnaan ng Israel hanggang sila ay makarating sa kanilang lupang pangako. Presensya niya ang nagdala sa kanila buong panahon. Hallelujah. So you see, alam ni Moses ang kalagahan ng presensya ng ating Panginoon. Kasi alam niya kung wala yung presensyang yun, amen, hindi niya kayang pangunahan ng bayang ito. Hindi kayang tiisin ng mga kakulitan ng mga taong ito. You see? Marahil meron kung anong lumulukob kay Moses, hindi niya maintindihan, but that presence, amen, ay bigla na lamang darating. Remember, ang presence ng Panginoon nung panahon yun ay hindi pa katulad nung presence niya ngayon na nananatili sa atin.
Ito ay kumikilos lamang sa mga propeta sa buhay nila para inspire sila at pakilusin sila in a certain way. Pero hindi ito yung nananahang presensya. So, may mga panahon na aramdaman niya, parang si Brother Branham, sabi niya, the angel is here. Si Moses naman sabi niya, dumarating ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo, Spirit of Christ in him. At bigla na lamang yung galit niya ay nahupa. Bigla na lamang, di ba, sa isang eksena, binato niya yung mga tapyas ng bato. Amen? Pangalawang eksena ay umiiyak siya para sa bayan. What's that? Ang Espiritu ni Kristo pumapasok sa kanya. Alam niya, kundi dahil sa Espiritu ni Kristo, baka pumayag na siya kay Lord na, sige Lord, utasin mo na lang lahat ng ito dahil kahit ako Lord, kinakalaban niya mga yan eh. Painiwan ko na lang ang lahat eh. Ako na nga nanguna sa kanila eh. Sinakripisyo ko na ang lahat eh. Lahat na ginagawa ko para sa kanila eh. Meron pa silang nasasabi laban sa akin. May bulong-bulungan pa laban sa akin. Kung ako lang, Lord, mas mabuti nga siguro, tasin mo lang lahat siya mga yan. But when the Spirit of Christ comes in, hindi niya magawang sabihin, Lord, hayaan mo na yung mga tao yan. Kundi, namamanhik siya para sa mga tao. Kahit gaano ang tigas ng ulo, kahit gaano ang kahinaan nila, because it's the Spirit of Christ. Yan ang tunay na lingkod ng ating Panginoon, hindi makasarili. Hindi yung basta ako, okay, bahala ng church. Hallelujah. But His presence, the angel of His presence. Praise the Lord. Hallelujah. Pag wala ng presensya ni Lord sa aking buhay, pag di ko na nararamdaman, pag di ko na nakikita nangungunan sa akin, wala nang dahilan para manatili ako dito sa church. Para manatili sa likod ng pulpito. Manatili sa aking posisyon. Bakit? There's no way nakakayanin ng isang tao na akayin ng mga taong katulad nyo patungo sa gusto ni Lord na pagdalhan sa inyo. Kakailanganin ang angel of His presence. Diba? Kahit pa nga nandiyan yung mga kaibigan ko, kahit nandiyan yung mga elder na ministro na nauno sa akin, ginamit nila sa aking buhay. Kahit tapikin nila ako, okay yun, ma-appreciate ko yun. Maaaring magbigay ng dagdag ng lakas ng loob. Pero kung wala pa rin ang presence ni Lord, alam ko na hindi magiging matagumpay anuman ang gawin ko. Pero kahit walang tumatapik sa akin na makasama kong ministro, hallelujah! Kahit walang nag-i-encourage sa akin, walang tumatabi sa akin, nagsasabi, nandito kami. Amen. Importante, maramdaman ko ang tapik ng presensya ng anghel ng Panginoon. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Siya ang pinaka-importante sa lahat. Kunin na nila ang lahat, wag lang ang presensya ng ating Panginoon. Kunin na nila kahit ang ating iglesia. Kung mangyari man, maranasan natin sinasabi ni Barbara na ipalak itong ganitong klase ng church. Amen. Kunin na nila lahat ng kanilang maaaring kunin. Pero hindi nila pwedeng salingin ang langis at ang alak presensya ng ating Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Exodus 33:14. Ito na nga, hinuhod niya ang ating Panginoon. Sabi niya, my presence shall go with thee and I will give thee rest. Verse 15, and he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Ito sabi ni Moises, kung presensya mo hindi sasama sa akin, wag mo na lang kaming dalhin doon sa lupang pangako. Hallelujah. Anhin namin ang lupang pangako na wala ka. Para yung Garden of Eden na si Adan lang nandoon at wala si Eva. Amen? O kaya nandun si Eva at Adan pero walang presensya ni Lord. Pag yung sinong pasimula sa Garden of Eden, si Adan at si Eva ay nandoon, pati ang presensya ng Panginoon. The very word Eden ay nangangahulugan ng the place of the presence of God. Kaya tuwing magdadapit hapon, bumaba ang presensya ni Lord, nagkukommune. Amen, kay Adam and Eve. Pero nung magkasala sila, ano nangyari? Kailangan itaboy sila sa Eden. At nung alisin ni Lord, nung itaboy si Adan sa Eden, amen, ay umalis din si Lord sa Eden. Amen. Anin mo ang Eden na wala yung pinakamamahal mo?
Blessed be the name of the Lord. But praise be to God, isa sa mga araw na ito, hallelujah, ang iglesia, ang pangalawang Eva ay mag-aayos at babalik sa kanyang original position. At may papanumbalik sa kanyang kalulatian at kabanalan at katuwiran na siya'y kakailanganin bumalik doon sa Garden of Eden. Amen. At I will assure you, pagbalik ni Eva doon, hindi maaring hindi kasama si Adan. Ang pangalawang Adan, hallelujah, will share the second Eden with the presence of the Lord. Amin mo ang pangalawang Eden. Amin mo ang future home nang wala yung future husband. Hallelujah! Pagbalik natin doon, hallelujah, hindi na, praise God, maiistorbo ang ating pamamahinga. Remember, nung 7th day, nung i-create ni Lord ang langit at lupa at lahat ng mga bagay, on the 7th day, ang sabi, nagpahinga siya. Ano yun? Millennium. Ikapitong araw. Pero habang nagpapahinga siya, nagkasala ang kanyang mga anak. At siya ay, dahil doon, ay kinailangang mailabas sa kanyang pagpapahinga. Isip niyo ba yun? Nilabas siya ng kasalanan ng tao sa kanyang millennium. Hindi niya natapos yung 1 day. 7th day. 1 day unto the Lord is what? 1,000 years unto man. Amen? Sinabi niya na pag nagkasala kayo, sa araw na yon ay mamamatay kayo. Sa araw na yon, within 1,000-year period, ay mamamatay kayo. Kaya kita niyo ang tao, nang magkasala, si Eva at Adan, magmula noon, walang taong nabuhay ng hanggang 1,000 taon. Si Methuselah ay muntik na, 969. But still within the day, in the day that thou eatest thereof, that day you shall die. Kaya walang sino man na nabuhay ng lampas sa 1,000 taon dahil sa kasalanan, sa pagpartik ng bunga ng punong kahoy ng pagkakalam na buting masama. Pero pagdating nitong millennium na ating inihintay, kapag ang second Eve at second Adam ay bumalik na, hallelujah, dun sa restored Eden, hallelujah, papatunayan ni Lord ng sumpa ng kasalanan na natapos na, merong mga taong lalampas sa 1,000 taon ng hallelujah, ang edad. Hindi sila mamamatay para sabihin, amen, redemption is fully done. Hallelujah. The curse of sin is over. Hallelujah. Wala nang nakaistorbo sa pagpapahinga sa millennium. 1,000 years will reign with Christ. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Kung ang presensya mo hindi sasama sa akin, huwag mo na lang kaming dalhin. Kita nyo? Si Lord siya lang kausap eh. Diba? Ayaw na talagang bumalik ni Lord sa tao eh. Pero dahil sa pamamanhikan ni Moises, sabi ni Lord nung una, okay, sige, ikaw na lang sasamahan ko. Bibigyan kita ng kapahingahan. Pero si Moises, palagi niyang binabalik dun sa bayan. Lord, kung di mo ako sasamahan, at di mo kami dadalhin. You see? Praise the Lord, kahit anong ginagawa sa kanya ng bayan, kahit anong kulit ng iglesia niya, kasama pa rin sa pananalangin niya, Lord, sama mo sila. Be the name of the Lord. Sabi sa verse 16, for wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Paano raw malalaman na ako at ang bayan mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Anong palatandaan, Lord? Ano ang dapat makita ng mga tao sa aming paligid na magpapatunay na kami nga, ako at ang bayan ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Ang sabi niya, is it not in that thou goest with us? Hindi ba ang katunayan ng aming pagkasumpong ng biyaya sa iyong paningin ay ang iyong presensya? Na sinasamahan mo kami. Yun na naman, balik na naman, presensya. Pero pakita ni Moses, presensya, ayaw namin ng anghel lamang. Ayaw namin ng isang spiritual, political leader lamang. Gusto namin, presensya mo, Panginoon. Yun ang patunay na kami kinalulugdan mo pag sinasamahan mo kami ng iyong presensya. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So shall we be separated.
ang dahilan ng pagkakahiwalay, pagkakabukod namin, ay ano na naman, so shall we be separated. Ang presensya mo, ang pagsama mo sa amin, ang dahilan kaya kami nabubukod sa ibang lupon ng mga tao. Kaya kami iba. Hindi dahil sa ginusto naming maiba. Hindi dahil sa sinikap namin magdamit ng kakaiba. Narinig niyo ba ako? Hindi dahil sa mas mataas ang aming katuruan. Hindi yun. Kaya kami nabukod, kaya kami naiba kaysa sa ibang mga grupo dahil sinasamahan mo kami. Kung meron mang kaibahan na nakikita sa amin, yan ay bunga ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Hindi kami ang may gusto niyan. Hindi kami nagsumikap na gawin yan. Hindi namin kayang gawin. Magpahaba ng buhok, gumawa ng mga bagay na ito, at gawin ang mga inutos ng mensahe kung wala ang iyong presensya. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Hebrew, ganito ang pagkakasabi, so shall we be marvelously separated, I and thy people from all the people that are upon the face of the earth. Hallelujah. That should be the name of the Lord. Yun ang kaibahan natin. Amen? Kanta, may kanta tayo na kinakanta rin nila. Marami tayong mga kanta na kapareho ng kanta nila. Biblia, parehong Biblia na binabasa natin. Merong mga grupo na katulad natin magdamit. At naniniwala rin sa kabanalan. Pero anong nagpapahiwalay talaga? Ang presensya. Ang presensya ng Panginoon. Amen, na bumabago sa atin. Na may transforming power. Ang presensya na nasa kanyang salitang ipinahayag. Hallelujah, na naghuhubog sa atin from glory to glory. Amen, di natin namamalayan, pero habang nilalantad natin ating sarili sa ganitong klase ng mga pangaral, hallelujah, at ating hindi pinababayaan ang pagkakatipon ng mga bangalan na yun, ang bisa ng salita ay gumagana sa ating buhay. Hallelujah. Hindi dahil sa mahigpit si pastor o ano. Amen. Na-realize ko na hindi ako ang babago sa inyo. Hindi ang pagkahigpit ko, ang pamamahala ko, ang babago sa inyo ay yung kapangyarihan ng salita na ipinapahayag ko sa likod ng pulpito. Kapangyarihan ng naipahayag na salita sa ating panahon na sinasamahan ng kanyang presensya. Dahil sa totoo lang, yun ang sinasamahan ng Diyos. Ang kanyang presensya ay nasa kanyang salita. Na napapanahon, yung salita niya na gusto niyang bigyan ng buhay, na dapat matupad, yun ang sinasamahan niya. Kaya binibigyan niya ng buhay. At kapag in-expose yung sarili niyo at nakipag-isa kayo, dun lang kayo mababago patungo sa larawan ng naririnig niyong salita. That's why you become different from the rest of the world. Hallelujah. Amen. Verse 17, and the Lord said unto Moses, tapos ng sagutan nila, usapan nila, di ba? Ng discussion nila, ng conference nila, sabi ni Brother Branham. Conference with God. Spirit of Christ communing with Jehovah. Hallelujah. Sa dulo, kita niyo kung sinong nanalo. Para bang meron ng plano si Lord dapat. Pero pagkatapos niya kausapin si Moses, pagkatapos mamagitan si Moses, ang sabi ng Biblia, sa verse 17, the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken. Think of it. Hindi niya sinabi, kalimutan mo yung mga suggestion mo. Magtigil ka na. Sino masusunod? Ako, ikaw. But no. Ano ito? Pinapakita, Spirit of Christ in Moses. Hallelujah! Hindi niya kayang salangsangin ang sarili niyang espiritu na pinoforeshadow ang pagdating ng Mesiyas. Kaya sa dulo ng conference, sabi niya, o sige, gagawin ko na kung anong sinabi mo. Hallelujah! Si Mary siya nagsabi, nung siya'y puntahan ng anghel, be it unto me according to your word. Pero dito, nung mag-usap si Jehovah sa kasi Moses, ang sabi ni Jehovah, be it unto me according to your word. Why? Nakatch niya yung spirit ni Kristo at yung thought ni Kristo. Amen. At nung sabihin niya, amen. At alam ni Lord lahat, you see, ito ay pag-establish lang ng isang tipo, ng isang shadow. Alright? So,
hinayaan niya mangyari ito, and kumbaga parang sa isang drama, ipinakita niya sa pangyayaring yun, kung ano ang ginagawa ng Diyos at kung anong gagampanan ni Kristo. Oh, I love the Bible. Amen. Hindi natin nababasa ng ganito dati nung hindi pa natin naririnig ang mensahe. Nung hindi pa binuksan ang mga tatak. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Biblia, that's why the Bible has become a new book to me since the opening of the seals. Nakikita natin ang galaw ng Diyos. Nakita natin kung paano siya nagpapahayag sa mahiwagang paraan sa mga pangyayari, sa kilos ng mga propeta, sa conversation niya sa mga propeta niya mismo, kung paano niya ginagampanan pagiging ama at pagiging anak, maging sa eksenang katulad nito. At ma-appreciate natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin nung siya'y magkatawan, tao, sa ating kalagitnaan at mamagitan para sa atin. At siya'y nagwagi. Kung paano si Moses na may Espiritu ni Kristo ay nawagi sa pagkikipag-usap kay Lord, si Kristo ay nagwagi para sa atin. Sabi ng Diyos, papatayin ko lahat yan. Lahat ay nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sabi ni Kristo, pero Lord, bago mo sila patayin, ako muna. At siya na ang nagpapatay. At dahil doon, nagwagi siya. Sabi niya, amen, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Ama, mamamatay sila dahil nagkasala sila. Pero sabi ng Anak, I give them eternal life. And Jesus won. Kasi dito sabi ng Ama, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. Sabi ng Diyos kay Moses, sige, susunod na ako. Oh, sana dumating tayo sa puntong yun, that we become so one with the presence of God na yung mga sinasabi natin ay hindi matanggihan ng Diyos. The power of the spoken word. Amen? Ano ba yan ang sabi ni Kristo? Amen? Kung sasabihin mo sa bundok na ito, hindi sinabi ni Kristo na kung sasabihin ng Diyos sa bundok na yan, ang sabi niya, ikaw na may bundok na kinakaharap, ikaw ang magsasalita. Kung mapapanampalatayaan mo at di ka magdududa, makakatch mo ang kaisipan ni Kristo para sa panahon yun. Tamang motibo, tamang layunin. If you can say to that mountain, not if I say, but if you say to that mountain. Ano sinasabi ni Lord? Pag sinabi mo, yung sinabi mo ang mangyayari. Siya umangat at masugba sa dagat, mangyayari kung hindi ka magdududa. Oh, hallelujah. Amen. Yan ang benepisyo ng presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos lang ang merong power of the spoken word. Yun yung matagal na hinahabol ni Satanas. Dahil lahat meron na siya. Lahat, halos kapantay niya ang Diyos maliban sa creative power. At yung creative power ay nasa presensya lamang ng Diyos. Hallelujah. That's why ang theme ng message ay I am come down. Ang si Jehovah ay bumaba ulit. Si Kristo, the mighty angel, na merong rainbow sa kanyang ulunan, the covenant angel, ay bumaba sa ating panahon. Ano yun? Signifying His presence among His people. And the return of the power of the spoken word, creative power. Hallelujah. Mercy. Sabi niya, I will do this thing also that thou hast spoken. For thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. Okay? Sige, talo na ako, Moses. Dahil nakasumpong ka ng biyaya sa aking paningin. At hindi lang yun, kilala kasi kita sa pangalan. Yung phrase na yun, I know thee by name, ay galing pala sa silid ng hari nung araw. Sa courtroom niya. Kung saan ay humaharap ang lahat ng klase ng tao sa kanya. Magpupugay, magbibigay ng tawag dito, ng regalo, magpaparangal, iba'y may dalang mga concern at problema, hingi ng tulong. At napakarami minsan sa isang araw, punong-puno ang courtroom ng hari. Pero hindi lahat ay kilala niya by name.
marami sa kanila na humaharap sa kanya ay mga matataas na tao, mga prinsipe, marahil mga hari din sa ibang bayan. Pero hindi niya pinoproblema na malaman ng gusto ang pangalan ng bawat isa at lahat. Hindi niya yun. Kumbaga, binibigyan ng panahon na malaman ko pa lahat ng pangalan niya. Pero meron siyang mga tao dun sa harap niya. Nakilala niya sa pangalan. Kumbaga, kung kayo nandun sa courtroom niya, sabihin niya, halika nga rito. Ikaw, Saldi, halika nga dito sa akin tabi. At ang mga tao nandun sa courtroom ay magbubulungan. Ay, kilala siya ng hari. Alam mo yung pangalan niya. Para malaman ang pangalan mo ng hari. At tawagin ka sa pangalan. Ibig sabihin nun, malapit na malapit ka sa kanya. At hindi lang yun, nag-research na siya tungkol sa iyo. Tinignan niya kung saan nanggaling ang iyong ugat. Ano ba ang roots nitong taong ito? Ano bang layunin? Ano bang klase ng tao ang pinanggalingan nito? And I say, tonight, sana naintindihan niyo. Hallelujah, hindi lahat ay kilala ni Lord by name in this way. Amen. He doesn't even bother kung anong pangalan ng iba pang mga tao. Bagamat alam niya rin, pero yung phrase na ito, galing doon sa gawi ng mga hari nung araw, ay ginamit ni Moses para ipakita ang kaibahan ng mga pinili niya. Kilala niya tayo sa ating pangalan. Dahil yung pangalan yun ay sinulat niya sa aklat ng Kordero ng Diyos bago ba itatag ang sanglibutan. Hallelujah! At sabi niya kay Moses, kaya ako susunod sa iyo, kaya napahinuhod ako sa iyo, kasi nakasumpong ka ng biyaya. Oh, thank God for the grace of God. Hindi lang yun, dahil sa kilala kita sa pangalan. Kilala kita sa nature, yun ang pangalan, sa character. Kilala kita sa ugali. Kilala kita sa manifestation. Alam ko kung anong klase ng lahi ang pinagmulan mo. Alam ko na galing ka sa akin. In other words, that's why I know you. Because you came from me. Your manifestation is exactly like my manifestation. That's why I know you by name. Yeah. Blessed be the name of the Lord. Alright. So, kumbaga, wagi na si Moses. Okay na. Panalo na naman ako. Nakapamagitan na naman ako. Naisalba ko na naman ng bayan. Nakumbinsi ko ang Diyos na huwag tayo iwanan ng presensya niya. Ibalik niya ang kanyang presensya. Hindi lang isang anghel ang sugo niya, kundi ang anghel ng kanyang presensya. But then, sa dulo, sabi niya sa verse 18, and he said, I beseech thee. I beseech thee. Ano ito? Hindi pa rin kontento itong si Moses. Intindihan niyo ba yun? Hindi pa rin siya kontento. Meron na namang hiling. Binigay na ang lahat. Binigay na ang kagustuhan. At pinakita na ni Lord kung gaano siya kalapit sa kanya, kung gaano siya kalakas. Para masinabi naman, kung talagang malakas ako sa iyo, sige, mamamanhik ako ulit sa iyo. Isang bagay, kaya nasabi ko kanina, ang patutuo ng bawat tao na may tunay na relasyon sa walang hanggang Diyos. Amen. Walang patid ang pagnanasa natin na higit siyang makilala. Amen. Habang nakikilala mo siya, habang nakikita mo yung biyaya niya, yung pabor niya na ibinibigay sa iyo, lalo kang nagnanasa na higit pa siyang makilala. Lalo kang nagnanasa humingi na higit pa sa kanya. Why? Dahil ikaw ay nakatap sa isang eternal resource. Eternal lang yung Diyos. Naintindihan mo, amen, hindi mauubos. Amen, ang maaari niya ibigay sa iyo. Kung ikaw ay makukontento sa kung ano lang ang meron ka ngayon, spiritually, amen, pinagkakaitan mo ang sarili mo ng walang hanggang mga biyaya ni Lord. Si Moses, naintindihan niya yun. Okay, nakuha kong gusto ko. At susunod niya ang aking salita. Pero meron pa akong hili. Pinamamanhik ko sa iyo, Lord. Alam ko meron kang tinatago sa lahat ng ito eh. Meron kang hiwaga na hindi pinapaalam sa akin eh. Meron kang hiwaga sa impersonage. Na marahil hindi pa ngayon dapat ipahayag, pero nararamdaman ko yun eh. Why? Because it's the Spirit of Christ in Him. Amen, na nakakaramdam, nakakadiscern. Amen, na merong dakilang hiwaga ang Diyos na gusto ihayag sa takdang panahon. Pero sabi ni Lord, sabi ni Moses, pahayag mo na sa akin. Sabi niya, I beseech thee, show me thy glory. Show me thy glory. Ano sabi sa Corinthians? Ang kalalhatian
ng Diyos ay si Kristo. Kung paano ang kalalatian ng lalaki ay ang babae. So anong sinasabi dito? Lord, pakita mo sa akin ang hiwagang yun na tinatago mo. Sa lahat ng pangyayaring ito, Lord, somehow nadidiscern ko, meron kang tinatagong hiwaga eh. Show me that mystery. Show me the glory. Show me your glory. Hallelujah. Ipakilala mo sa akin, ipahayag mo sa akin yung hiwaga ni Kristo. In other words, hiwaga na tinatago mo dyan sa iyong sinapupunan. Ang tungkol sa Mesiyas. Ang tungkol kay Kristo. Ipakita mo sa akin ang iyong kalalatian. At sabi ni Lord, okay, sige. Meron akong lugar sa tabi ko. Sabi niya, na magpapakita sa iyo ng kalalatian ko. Ang gagawin ko, sabi niya, papatayuin kita sa isang bato, sa butas ng batong yun. Ikaw ay tatayo at pagkatapos tatakpan ko ang iyong mata. Tapos sa aking pagdaan, hallelujah, pagkatapos kong dumaan, makalampas sa iyo ay tatanggalin ko yung takip sa iyong mata at makikita mo ang likod na bahagi ko dahil walang makakita ng aking muka na manatiling buhay. At pagdaan ng kalalatian ni Lord at tinanggal ang takip sa mata ni Moises, ang hiling niya, show me your glory. Anong nakita niya? Ang likod na bahagi ng isang lalaki. Hallelujah! Show me your glory. What's that? Sabi ni Brother Branham, that's Christ. Sabi niya yung likod na yun. In a prefigure, yung likod na yun, yun ang tinamaan ng lahat ng klase ng hampas. Yun ang mga nalatayang, yun yung nalatayang likod ni Kristo na dahil sa mga latay na yun ay nagsigaling ang ating mga karamdaman. Pinakita ni Jehovah ang kanyang kalalatian. Ano yun? Si Kristo na mahayag sa laman. Oh, that's the glory of the Lord. Hindi naintindihan ng tao, kala nila yung kalalatian ni Lord, yung liwanag na yung nakakasilaw at lahat. No, the greatest glory ng ating Panginoon yung nagawa niyang, amen, mula doon sa kalalatian, kataas-taasan sa lahat, ay magpakababa at maganyong tao, maganyong alipin at matahin ang ating kasalanan. Hallelujah! Kuhin lahat ng ating kasalanan at magpampas at magpasugat ng lahat ng klase ng sugat sa kanyang katawang yun para mapagaling tayo at maligtas tayo. That's the glory of the Lord. At si Jehovah, pinakita kay Moises ang kanyang kalalatian. Hallelujah. Nakatalikod. Nakatalikod. Di ba kayo nagpapasalamat? Ano siya ay dumating dito sa ating panahon, hindi na siya nakatalikod. Hallelujah! Nakita na yung likod niya dati. Kaya nung bumaba siya, ay nakaharap siya sa anyo ng ulap na yun. At sabi ni Bayaran ko, ipipihit nyo yung tama. Yan ang makikita nyo, ang mukha ni Kristo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Dati nating siya nakita sa Proverbs, sa mga awitin at lahat, sa mga anino at lahat. Pero ngayon ay nakita natin siya ng mukhaan sa pagpapahayag ng kanyang sarili. Hallelujah. Tayo, sa pagtingin sa salamin ng Biblia, ay nababago. Amen. From glory to glory until we become the very image na nakikita natin dun sa larawan. Amen. Hallelujah. Tayo ay nakaunawa ng bahagya sa mga panahon na nagdaan. Unti-unti ipinahayag. Pero hindi tayo nakontento. Ang iglesia ay patuloy na nanalangin. Humiling kay Lord, show us your glory. Show us your glory. Hanggang sa dulo. Amen. That which is perfect is come. Hindi na partial, kundi ang fullness ay dumating. Hallelujah. Show me your glory. Amen. Sabi ni Moses, not just an angel, Lord, but your very presence. Sana yan ang panalangin nyo sa gabing ito. Hindi lang blessing, Lord. Hindi lang yung Lord maging masagana ang aming buhay. O hindi lang yung magkaroon ako ng kapangyarihan magpatong ng kamay. Ginagawa din yan ng mga nasa denomination eh. Hindi lang yung maging magaling akong mag-preach at maging magaling sa pakikipagdebate. But Lord,
Give me your presence, Lord. I want your presence, not just an angel, Lord. At sa church na ito, we appreciate the angel, the pastor, the minister na tumatayo. But Lord, we don't want just an angel. Not just a created angel. But we want your presence in our midst. Tayong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Oh God. Thank you, Jesus. Oh, huwag mong gawin ng presensya mo ay mahiwalay sa aming kalagitnaan. Oh God. Kung di mo rin kami sasamahan hanggang sa dulo, mas mabuti pang mamatay na kami ngayon. We ask that your presence stay with us. Keep us. Your presence, Lord. Your awesome presence. Keep us. Hindi ang personalidad ng preacher, hindi ang personalidad ng mga bumibisita sa aming mga ministro o mga elder na nangunguna sa malalaking grupo, but your presence. Your presence. That will keep us hungering for more. Lord, na tutulong sa amin para hindi maging complacent. Magpabanjing-banjing na makontento, manlamig. At your presence na ipapatikim mo sa amin na magkikreate ng uhaw para higit ka pa naming nasain na makilala. Mas lumalim pa kami habang nandyan ang iyong presensya, mas lumalalim ang pagnanasa namin. Makilala ka, maranasan ka. Oh, Panginoon, sa presensya mo lahat ng kaguluhan, lahat ng kagulumihanan, lahat ng ningning ng sanglibutan ay napapawi. Dahil higit kang malulahati kaysa sa ano pa mang bagay. Higit kang malulahati sa aming mga pangarap na hindi naabot. Higit kang malulahati kaysa sa mga bagay na ninanasa naming makamit dito sa buhay na ito. Higit kang malulahati kung ikaw mananatili sa amin. Kung ang presensya mo ay patuloy na lulukob sa amin. Hindi kami magaganyak ng mga bagay ng sanglibutan dahil meron kaming higit na dakilang bagay kaysa sa anumang maaaring alok ng sanglibutan ito. Because we have your presence. We have your unfailing presence. Lord, Jesus, I pray, paranas mo ang presensyang yan sa bawat isang narito. Paunawa mo sa kanila ang kalagaan. Presensya nito. Oh God. Right now, Father, I know you're here. Lord, may alam kung paano kami kikilos sa iyong harapan. Banal na presensya mo, but I just pray, oh God, pugnawi mo lahat ng di pananampalataya. Lahat ng kapahitan, Lord. Lahat ng bagay na hindi angkop, Panginoon, sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoon, pugnawi mo lahat ng idolo, lahat ng Diyos-Diyosan sa aming buhay. Oh God, ang aming pride, lahat ng klase ng paghihinala, ang mga negatibong pag-iisip, pugnawi mo lahat, Lord. As we expose ourselves to your presence tonight, have your way tonight, Lord. We love you. In the presence of Jehovah, God
Prince of Peace, troubles end. Worship Him. Worship Him in His presence now. And hearts are mended in the presence. We love you, Father, of the King. Tulungan tayo ng ating mga, amen, backup singers. Sing the stanza. Thank you, Father. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Father. For the answers that I need. Oh, hallelujah. But that I come into His presence, all my questions become clear, And for that sacred moment, no doubt can intervene. Oh, in the presence. Let's just raise our hands. Let's just worship Him. Thank Him for His presence. Oh, Jehovah. And Prince of Peace, troubles vanish, and hearts. Thank you for your presence. Oh yes, in the presence of the King. Hallelujah. through His love, the Lord provided Thank you, Jesus. Yes, Lord. a place for us. I'll give you rest, Moses. My presence will go before me. A Place to find the answer in the hour of distress. Oh God, hallelujah. For there's never And it reason for you to give up in this just slip away and breathe His name. Hallelujah. He will surely meet you there. Yes, Lord. In the presence. Worship Him. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Oh, Jehovah. Oh, God Almighty. And Prince of Peace, troubles vanish, and hearts are mended in the
rest in the presence of the King. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, some presence. Oh, God, some presence. Almighty God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We honor you. We love you. We praise you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you. We praise you, dear God. We love you. Amen. Amen. Narinig ko kay Brother Ogie. Unahan tayo sa panalangin bilang pagtatapos. Amen. Habang nanalangin tayo ng ating closing prayer, kung mayroong mga special requests, just raise your hands habang nanalangin tayo. Amen. We love you, Jesus. Thank you. Nagpapasalamat sa inyo muli, Lord. Sa gabing ito, at sa pagsama mo sa amin. Salamat po dahil, Lord, sa kabila ng lahat, Panginoon, gaya ng narinig namin, Panginoon, salamat sa pagmamalasakit mo. Salamat sa pagtitiyaga mo, Panginoon, na ginawa mong lahat para, Lord, sa ikabubuti namin, Panginoon. Appreciate namin ang pangaral sa pangungusap mo sa amin, Lord. At tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, makita namin yung mga bagay na ito, Lord, kung gaano kahalaga ang iyong presensya, Panginoon. Kaya naman, Lord, kapasalamat kami, Lord, dahil Ama, sa tuwing magtitipon kami, Lord, sa tuwing mag-fellowship kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, Jesus. kapag nagsabay-sabay kami, Panginoon, na tumawag sa presensya mo, Panginoon, dumuroon ka, Lord. Kahit hindi pa kami tumatawag, Panginoon, nauuna ka sa amin, Panginoon. Salamat dahil doon mo kami sinanay at doon mo kami gustong ibalik, Panginoon. Oh, yes. Nang presensya mo palagi ay nasa aming kalagitnaan. Oh, God. Sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pinaniniwala kami sa huling panahong ito, Lord. Mayroong iglesia ang walang kapintasan, walang dungis, Lord, walang kulubot na dito sa ibabaw ng lubang ito. At salamat, Panginoon, pinapatunayan mo, Lord, hindi sa pagmamalaki pa man sa anumang paraan. Salamat sa biyaya mo. Dahil, Lord, Ama, pinaliwanag mo sa amin ng mas mainam, mas maliwanag, Panginoon, na hindi mo namin makamit ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lubang ito. Pero huwag ka lang mawala, Lord, gaya ng aming narinig. Para sa buhay namin, dahil ikaw na lang ang, Lord, pinakamahalagang bagay na meron kami ngayon, Panginoon. Kahit na mawala lang lahat, Lord, gaya ng aming narinig, Panginoon. Kahit na, Lord, hindi na kami, taboy na nila kami, Lord Jesus. Pero napakasigurado ng pangungusap mo sa gabing ito. Panginoon, yun ang desire namin, Panginoon, ang pinakamalalim na pagnanasa ng bawat isa, Panginoon. Ang presensya mo palagi na sa aming kalagitnaan. Huwag nawang mawala ito, Panginoon, dahil ito lang po ang aming kailangan. Thank you, Jesus. Hindi kayo magtataka na sabihin ni Pedro, Panginoon, Lord, saan kami pupunta? Oh, Pero God. ikaw ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat, hindi likurang parte ang meron kami ngayon, Ama. Yan ay buong buo, Panginoon, bukuan mismo. Anong pwede namin hilingin pa sa iyo, Panginoon? Lord, salamat, dahil tumatawag ka ng kaluluwa. Panahon na parangkinin namin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, matagal na pinanalangin. At Panginoon, pinapakita mo ngayon kung paano ka kumikilos sa aming mga pamilya. May mga kapatiran ako ngayon ng mga baguhan pa lang, Panginoon. Pero binubuo mo na kanilang sambahayan, Lord. Oh, God, salamat po. Salamat sa presensya mo palagi. Na nagdadala sa amin, Panginoon, para magpakumbaba, Panginoon. Magtuwid, magayos ng lahat ng mga bagay. Lord, ituwid ang lahat, Panginoon. Magsumbong kami ng biyaya, Lord. Oh God, tunay ka sa aming kalagitnaan. Salamat sa pamamanhik mo, Panginoon.
wala kami pag-asa. Pero ngayon, Lord, punong-puno kami ng pag-asa. Thank you, At Lord. nakita namin ang mga bagay na hinanda mo para sa amin. Love you, Jesus. Oh, Jesus, napakabuti mo, Panginoon. Purihin ang iyong banal. Padalangin ko, Ama, na maging tunay ang karanasan namin sa gabing ito. Thank you, Father. Oh Lord, sa tuwing magtitipon kami, Panginoon, sa tuwing makikita ko ang mga kapatid ko na nagpapatuloy sa gawain. Lord, ganun ka kabuti, Panginoon. Panginoon, hindi ka lang nagpagpalit, Panginoon. Ito, Panginoon. Sabi ng awitin, Lord, for whatever it takes, Lord, to be more like you, Father. That's what I'll be willing to do. Lord, ano man ang kapalit ng presensya mo, Panginoon, tanggalin mo na lahat. Basta wag ka lang umalis sa amin, Panginoon. Huwag mo lang kami iwan, Lord. Mangyari na mangyari, Panginoon. Pero Lord, nakapagpasya na kami, Panginoon. Lord, na makailangan ka namin. Lord, ikaw ang aming kailangan, Panginoon. Lord, kung palagi ka namin kasama, Panginoon, oh God, wala kaming takot, Panginoon. Salamat po, Lord. May you bless our pastor, Lord. Balik mo ang lakas na nawala sa kanya, Panginoon. Salamat po dahil nangungusap ka sa kanya, Panginoon. Ama, salamat sa pagmamalasakit mo, Ama. Salamat po sa presensya mo. Salamat dahil, Ama, masigurado kami ngayon, Panginoon, nakasama ka namin palagi. Thank you, Father. Lord, anumang daanan namin, Panginoon, meron kaming kapahingan. Sabi mo kay Moses, Lord, magpahinga ka, Ama. Yes. Kaya palatag kami, Panginoon. Na ngayon, meron kami access, Lord, na sa tuwing ilalapit namin sa panalangin anumang bagay. At babanggitin namin ang iyong salita, Lord. Oh, God, Jesus. Hindi kami mabibigo, Panginoon, dahil hindi mo kayang tagyan ang iyong salita, Panginoon. At kapag doon kami babalik sa iyong mga salita, magagawa mo, ibigay ang pabor mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kaliwanagang yun, Panginoon, nawa. Ipakita mo sa aking mga kapatid kung gaano kahalagang yung mga salita, Panginoon. At yun po ang nilalakaran namin, Ama, sa gabing ito. Salamat po, bless mo ang mga kapatid, Panginoon. Salamat dahil meron kang special na dealing sa amin sa gabing ito. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kaya mo magmarka sa aming mga kaluluwa at sa aming mga puso na narinig namin, Panginoon. Na lahat ng bagay, Panginoon, kapag lumuhod na ang isang mahinang mananampalataya, oh Lord, salamat sa pabor, pinupuri ka namin. Bless mo aking mga kapatid, Lord. Salamat po sa lahat, Panginoon. Salamat sa mga kapatid ko na nagpapatuloy, Panginoon. Kahit anong dinadaanan nila, Ama. Dahil andito ang iyong presensya. At magkasama ka namin palagi, Panginoon. Salamat po sa iyong parangal at pagsamba. Panginoon, umani ka ng parangal, Lord. Hayaan mo magpuri kami sa gabing ito. Sabihin namin, Panginoon, salamat. Muli kang bumaba sa aming kalagitnaan para pangusapan kami. Sa iyong parangal at pagsamba, sa dakilang pangalan mo, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Bless you. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, tapos na ating gawain. Kamayan tayo sa isa't isa. Hallelujah. Yes.